Implementing a lesson plan involves following the plan procedures, which typically include an engaging introduction, the core content, delivery, and a concluding activity. It requires flexibility to adapt to the classroom needs using a variety of activities assessment to ensure students meet the learning objectives and reflecting afterward to refine future lessons. Ang pag-implement ng lesson plan ay yung actual na pagtuturo ng teacher sa klase. Dito niya sinusunod yung mga nakaplanong step gaya ng introduction, discussion, at activity. Kailangan din ng teacher maging flexible kasi minsan hindi lahat ng plano ay sakto sa sitwasyon ng klase. Gumagamit din siya ng iba't ibang activities at assessment para malaman kung natutunan talaga ng student ang lesson. Pagkatapos ng lesson, nag-reflect siya na kung ano ang dapat baguhin o i-improve sa sunod na pagtuturo. Halimbawa, ang topic ng lesson ay parts of the plan. Una, nagpakita si teacher ng tunay na halaman para makuha ang atensyon namin. Introduction. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang bawat parte ng halaman kung ano ang gamit nito. Pagkatapos, pinagawa kami ng drawing at halaman, pinalibel ang mga parte. Pagkatapos namin tinanong kami ni teacher kung alin ang parte ng halaman na gumagawa ng pagkain. Sa huli, naisip ni teacher na mas maganda kung may plan observation sa next lesson, which is yung reflection. Before the lesson, define clear objectives. What should students know or be able to do by the end of the lesson? Objectives should be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Smart. Before the lesson, dapat malinaw muna ang mga objectives o layunin ng teacher. Dito nakalagay kung ano ang dapat matutunan o magawa ng mga estudyante pagkatapos ng lesson. Kailangan ng objectives at malinaw. Smart, ibig sabihin, specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound. Mahalaga ito kasi dito nakabase kung naging successful ba ang lesson at kung natutunan talaga ng student ang topic. Halimbawa, ang topic ay parts of the plan. Ang objective ng teacher ay at the end of the lesson, students will be able to identify and describe the different part of the plan and their function. Specific ito kasi tungkol lang sa part of the plan. Measurable dahil pwedeng makita sa activity kung natutunan ng students. Achievable kasi sakto lang sa level namin. Relevant dahil kailangan naming malaman ito sa science. Time-bound kasi dapat matapos sa loob ng isang period ng klase. Align with standards. Ensure the lesson aligns with broader curriculum goals, state standards. Ang ibig sabihin ng align with standard ay dapat ang lesson na itunuro ni teacher ay tugma o nakaayon sa mga layunin ng curriculum at mga pamantayan ng edukasyon. State standard, ibig sabihin hindi lang basta nagtuturo si teacher ng kahit anong topic, kailangan ay may connection ito sa mas malawak na layunin ng subject o grade level. Mahalaga ito para siguradong natutunan ng mga estudyante ang mga importanteng kaalaman at kasanayan na kailangan sa kanilang grade. Halimbawa, ang topic sa science ay parts of the plan. Tinitiyak ni teacher na ang lesson na ito ay nakaka-align sa curriculum standard na identify the parts of the plan and describe their function. Ibig sabihin ng lesson plan niya ay mga activity at assessment ay pareho ang layunin sa standard na ito. Sa ganitong paraan nakasiguro ang teacher na natutunan namin ang mga dapat naming matutunan ayon sa curriculum guide at Department of Education. Select materials and activities. Choose materials and activities that are appropriate for the student's age and ability level that actively engage them in learning. Ang ibig sabihin ay dapat pumili si teacher ng mga materials at activities na tama sa edad at kakayahan ng mga estudyante. Hindi pwedeng masyadong mahirap o masyadong madali ang mga ito. Dapat din ay mga activity na nakakaengganyo at nakakatulong para mas maintindihan ng mga student ang lesson. Kapag tama ang materials at activities, mas nagiging interesting ang klase at mas madali nilang matutunan ang topic. Halimbawa, ang topic ay parts of the plan. Pinili ni teacher ang mga flashcard, picture ng halaman at actual na halaman bilang materials. Ang activity naman ay drawing at labeling ng parts ng plan na bagay sa edad ng mga elementary students. Dahil doon, naging mas masaya at madali nilang natutunan ang lesson kasi may actual at visual na example. Plan assessment. Determine how you will check for understanding during formative and the end summative of the lesson. Ang ibig sabihin ng plan assessment ay pagpaplano kung paano susukatin o i-check ni teacher kung naiintindihan talaga ng mga estudyante ang lesson.
May dalawang uri nito, formative at summative. Ang formative assessment ay ginagawa habang nagtuturo pa lang si teacher para makita kung nasusundan ng student ang lesson, halimbawa recitation, group work o short quiz. Ang summative assessment naman ay ginagawa sa dulo ng lesson para masukat kung natutunan talaga ng student ang kabuuang topic, halimbawa test, project o performance task. Mahalaga ito para malaman ni teacher kung effective ang pagtuturo at kung saan ba dapat mag-improve ang students. Halimbawa, ang topic ay parts of the plan. Formative assessment. Habang nagtuturo si teacher, nagtatanong siya kung ano ang parte ng halaman ang gumagawa ng pagkain. Summative assessment. Sa dulo ng lesson, pinasasagutan niya ang mga student ng short quiz tungkol sa function ng bawat part ng plan. Sa ganitong paraan, nakikita ni teacher kung natutunan talaga ng student ang lesson bago siya mag-move sa next topic. Structure the lesson. Organize the lesson into a logical sequence with a clear beginning, middle, and end, including a realistic timeline for each part. Ang ibig sabihin ng structure the lesson ay ang maayos na pagkasunod-sunod ng aralin. Dapat nakaayos ito sa loob ng isang malinaw na simula, gitna, at pagtatapos. Mahalaga rin na may realistic timeline o sapat na oras para sa bawat parte ng lesson, para hindi magmadali o mabitin ang pagtuturo. Kapag maayos ang pagkakaayos ng lesson, para mas madali naming nasusundan ang lesson at naintindihan ang bawat bahagi. Halimbawa, ang topic ay parts of the plan. Beginning, nagpapakita si teacher ng totoong halaman at nagtanong kung alam ng student ang mga parte nito. Middle, ipinaliwanag niya ang bawat parte at gamit nito gamit ang chart at picture. And pinagawa niya ang student ng drawing at pinalibel ang parts ng plant bilang activity. At assessment, bawat parte ng lesson ay may sapat na oras kaya hindi kailangan magmadali at mas maintindihan pa ang topic. Prepare for the unexpected. Have backup plans ready for activities that may go as planned. Ang ibig sabihin ng prepare for the unexpected ay dapat handa si teacher sa mga hindi inaasahang pangyayari sa klase. Minsan may mga activity o lesson na hindi umaayon sa plano tulad ng nawawalan ng kuryente, walang internet o hindi gumana ang gamit. Kaya mahalaga na may backup plan si teacher para tuloy pa rin ang lesson kahit may aberya. Sa ganitong paraan hindi nasasayang ang oras sa tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto ng mga estudyante. Halimbawa, ang topic ay parts of the plan at plano ni teacher na magpakita ng video presentation biglang nawalan ng kuryente at kaya ginamit niya ang drawing ng halaman sa Manila paper at ipakita na lang niya sa amin habang tinatalakay ang mga parte nito. Kaya kahit may aberya, natutunan pa rin namin ang lesson dahil handa si teacher sa ganitong sitwasyon.